Nako, naglipanan na talaga ang mga salot dito sa baryo natin. Kaya ikaw, Mikay Apo, huwag kang masyadong maglalabas ng bahay. At baka mahawa ka pa sa mga yan. O hala, sige, at pasok ka na sa loob. Yes po, Lola Sonia. Ayoko na nga mag-play dito sa labas eh. Ang papangit at ang babaho ng mga kapitbahay natin. Aba, talagang namang impacto ang batang yan. Parang ba sa pinagmandahan. Pigilan mo ako, Celine. Masasabunutan ko ang maldita at maarting batang yan. Nako, lalo na yung lola niya. Akala mo kung sino eh. Maganda pa nga ako sa kanila, kambiyer na. Huwag na ho, Madam Becca. Huwag mo nang patulan. Tara na. Kailangan ko pang kabisaduhin yung sayo para mamaya. Ay, talaga nga naman oo. Bakit ba kasi pakalat-kalat ang mga taong to dito? Isang babaeng mababa ang lipad na may asawang batugan at mukhang halimaw. Isang baklang salot sa lipunan. Nako, dapat sa iyo'y pinapaalis na sa baryong to. Mga perwisyo kayo. Isama niyo na rin ang matandang baliw na yan na si Isadora. May araw ka rin, Sonia. Kakainin ka nila. Kaya mag-ingat ka. Ikaw rin. Baka pagpiestan ka ng mga nilalang na yon. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Kapag narinig nyo ang salitang dancer sa club, ano ang unang pumapasok sa isip nyo? Aminin na natin, karamihan sa mga tao kapag nalaman na nagtatrabaho ka sa ganong lugar, agad kang hinuhusgahan, kahit hindi pa nila alam kung ano talagang ginagawa mo doon. Nakatatak na kasi sa isip nila na kahit singer ka, dancer o waitress, iisa lang ang ibig sabihin. Nagbebenta ka ng laman. At kasabay nyon ang mga salitang mababa ang lipad, pok-pok na pariwara, tagabigay ng aliw, at kung ano-ano pang masasakit na salitang hindi mo naman dapat marinig. Pero paano kung wala ka ng ibang choice? Paano kung napilitan ka lang pasukin ng ganong klaseng trabaho para mapuhay? Katulad na lamang ng ating Sander ngayon. Napilitan siyang sumayaw sa isang club para buhayin ang mahal niyang asawa. Isang lalaking tinatawag ng iba na batugan, palamunin at walang silbi. Gusto niyo bang malaman kung paano siya napunta sa ganoong sitwasyon? Tara, at sabay-sabay nating alamin ang kwentong ibabahagi niya. Magandang araw po, Miss Amy. Kumusta po kayo? Bago ko po simulan ang aking kwento, nais ko lang pong sabihin na dito lamang po sa inyong channel ako nagpadala ng aking sulat. Kaya kung sakaling mapili ito at marinig niyo ito sa ibang channel, ay pakireport na lang dahil malinaw na ito ay ninakaw. Yun lamang po at maraming salamat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Celine. Hindi ko po yung tunay na pangalan at pinalitan ko rin po ang mga pangalan ng mga taong sangkot sa kwentong ito upang maprotektahan ang aming pagkakilanlan. Mahirap na po, Miss Amy. Baka kami pagpiestahan ng mga tao. Sa katunayan, isa po ako sa mga avid listener na inyong channel. Marami na po akong napakinggan na kwentong talagang tumatak sa aking puso't isipan. Kaya nung nagkaroon ako ng lakas ng loob na sumulat sa inyo, hindi na po ako nagdalawang isip pa na ipadala ang sulat na ito, na naglalaman ng isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Dahil hanggang ngayon, Miss Amy, tila hinahabol pa rin ako ng mapait na alaala na yon. Isang karanasang muntik nang maglagay sa akin sa matinding peligro. At nagsimula ang lahat nang mawala ng trabaho at biglang magkasakit ang aking asawang si Lance. Hoy babae, magdahan-dahan ka naman dyan sa mga platong hinuhugasan mo. Eh, hindi ka naman lalabanan ng mga yan. Nako, kapag ikaw nakabasag, bawas sweldo ka na naman kay Aling Sonia. Nakarampot na nga lang ang kinikita natin dito, mababawasan pa. At saka bakit ba aligaga ka? May nangyari ba, Celine? Pakisabi na lang kay Aling Sonia, Vivian, na maaga ako mag-out ngayon ha. Tumawag kasi sa akin yung isa sa mga katrabaho ni Lance. May nangyari daw na aksidente eh. Hindi pa malinaw ang mga sinabi niya kaya uwi-uwi na ako. Eh baka mamaya kung ano na nangyari sa asawa ko.
Ang dami pa namang customer ngayon sa karinderya ni Aling Sonia. Dahil nataon na araw ng sweldo. Paano yan? Di ba naman pumasok si Maribeth? Wala kang kapalitan. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko, Vivian eh. Tinatapos ko na lang talaga itong mga hugasin at pagkatapos aalis na ako. Ito naman kasing si Lance eh. Kanina ko pa tinatawagan ng cellphone niya, hindi naman sumasagot. Hindi na tuloy ako mapakali. Sige na, umuwi ka na. Ako nang tatapos niyang ginagawa mo. Ako na rin ang bahala kay Aling Sonia. Huwag kang mag-alala. Kaya kitang ilusot sa bilbil ng masungit nating amo. Ay, nakuhulog ka talaga ng langit, Vivian. Salamat talaga. Promise, babawi ako sa'yo. Aalis na ako. O siya, sige na, umalis ka na. Baka maabutan ka pa ng dragon eh. Sige ka, mabugahan ka pa nun ng apoy. Mag-iingat ka, Celine. Oo, salamat. Magkita na lang tayo bukas. Nakilala ko si Vivian Miss Ami nang minsang naging customer namin siya sa karinderyang pinapasukan ko. Akala ko nga noon anak mayaman siya dahil sa itsura at postura niya nung araw na yon. Maganda si Vivian Miss Ami. Kaya lang kung minsan ay kilos lalaki siya. Kaya nga kahit may gustong pumorma sa kanya ay umuurong dahil tanggal angas talaga sila sa kaibigan ko. Naalala ko pa nga kung paano siya magreklamo dahil sa suot niyang hapit na bestida. Ang sabi niya, natalo daw siya sa pustahan. At dahil may isang salita siya, ginawa niya yung parusa. Yun ay ang magsuot ng ganong klaseng damit buong araw. Nasaktuhan pa nga Miss Ami. Dahil kulang kami ng serbidora ay napa-apply si Vivian. Kaya simula noon nagkaroon ako ng kaibigan, hindi nga lang kaibigan Miss Ami, kundi isang nakatatandang kapatid sa katauhan ni Vivian. At talaga namang ipinagpapasalamat ko yon dahil nakilala ko ang isang tulad niya. Para ho, Manong. Diyan na lang po sa tabi. Eto pong bayad ko. Salamat po. Busit! Lance? Nandiyan ka ba? Sa kwarto, mahal. Anong nangyari? Tumawag sa akin kanina yung katrabaho mo. Ang sabi niya nagkaroon daw ng aksidente kanina sa pinagtatrabahuan niyo. Tinatawagan naman kita, hindi ka naman sumasagot. Teka, ano yung mancha sa damit mo? Dugo ba yan? Umalis ako sa pinagtatrabahuan ko, Celine. Ano? Pero bakit? Lance, ano ba kasi nangyari kanina? Yung kasama kong si Kyo, natagpuan kong patay sa banyo. Wakwak ang tiyan, wala nang lamang loob. At meron din siyang malalim na kagat sa leeg. Tinulungan ko siya. Ako ang bumuhat sa kanya palabas. Doon ko nakuha ang mga mantsa ng dugo na nasa uniforme ko. Natakot ako. Baka mangyari din sa akin yun, kaya nag-resign ako eh. Diyos ko, totoo ba yung sinasabi mo? Sino naman kayang walang pusong gagawa nun sa kanya? Teka, may nakawala bang hayop dun sa animal park na pinagtatrabawan mo? Kasi hindi yun kayang gawin ng isang normal na tao lang, Lance. At saka, mabuti na rin na umalis ka. Dahil hindi ko kakayaning mawala ka sa akin, Lance. Meron. Patay na rin. Nang marinig ko ang sinabi ng asawa ko, Miss Ami, hindi ko maintindihan ang sarili ko pero bigla ako nakaramdam ng kaba. Biglang nanayo ang mga balahibo ko sa batok. Isang security guard ang asawa kong si Lance sa isang animal park, Miss Ami. Kaya lang sa pinagtatrabahuhan ng asawa ko ay puro mababangis na hayop ang kanilang binabantayan. Mga hayop na pinag-ieksperimentohan ng mga among doktor ng asawa ko. Kung ano-anong mga gamot ang itinuturok nila sa mga hayop, Miss Ami. Kaya siguro mas lalong nagiging matapang ang mga yun. Dahil sa nabalitaan ko ng mga sandaling yon ay pinagaan ko na lang ang loob ng asawa ko. Lalo na't wala na rin siyang trabaho at ang tanging aasahan na lang muna naming pansamantala ay ang pagiging dishwasher at serbidora ko sa karinderya. Hindi ko na muna pinilit maghanap ng trabaho si Lance, Miss Ami. Naisip ko kasi na may trauma pa siya dahil sa nangyari. Hanggang sa lumipas ang mahigit isang buwan ay tila parang wala nang balak pang maghanap ng trabaho ang asawa ko. Napansin ko rin na nag-iba ang ugali niya. Naging iritable at mainitin ang ulo. Celine! Pucha! Hanggang ngayon hindi ka pa nakakapagluto. Sandali lang!
Kakauwi ko lang kasi galing trabaho, Lance. At saka di ba pinilin ko sa'yo kanina bago ako umalis ng bahay? Kung sakaling magutom ka, may dilata dyan. Bubuksan mo na lang yun. Hindi mo na kailangang magluto. Tapos yung tirang kanin kanina nilagay ko sa ref, iinitin mo na lang. Ano? Sinusubat mo sa akin yung trabaho mo, ha? Lance, ano bang sinasabi mo? Hindi kita sinusumbatan. Ang sinabi ko lang sa'yo, kauuwi ko lang. Sige na, tama na. Ayoko nag-aaway tayo eh. Sandali lang ha, mamaya na lang ako magbibihis. Magluluto na ako para makakain na tayo. Huwag na. Nawala na ako ng gana. Buisit. Lance! Buksan mo to! Mag-usap tayo! Mahal, sorry na! Bukas maaga akong gigising. Dadagdagan ko na yung pagkain lulutuin ko para habang wala ako dito sa bahay. At kung magutom ka, may kakainin ka. Lance, pakiusap naman, buksan mo ng pinto. Pag-usapan natin to. Yun ang unang beses na nagtalo kami ng asawa ko, Miss Amy. Nakilala ko si Lance nang minsang may magtangka sa buhay ko noon. Pauwi na ako noon galing trabaho. Nung bigla akong harangan ng isang lalaki. May dala itong kutsilyo. Tinutukan niya ako sabay sabing ibigay ko raw ang lahat ng pera ko sa kanya. Tumating noon si Lance, Miss Amy, at iniligtas niya ako. Simula noon, madalas na kaming makitang dalawa. Pareho na kaming ulila ng asawa ko. Kaya nung mga panahon yon ay tila ba nakatagpo kami ng pamilya sa piling ng isa't isa. Hanggang sa nauwi sa pag-iibigan at pagiging mag-asawa naming dalawa. Oh, ba't sambakol yung mukha mo? Pinoproblema mo na naman yung asawa mo, no? Nag-away kasi kami kagabi, Vivian. Sandali lang oh. Ihahatid ko na lang dyan ang extrang kanin na order nyo. Oh, tapos anong nangyari? Sino may kasalanan? Ah, okay. 2 order ng chop suey, 1 order ng sisig. Meron pa po ba? Okay, sige. Plus extra kanin at soft drinks. Pakihintay na lang po. Ay, nako, sinasabi ko sa'yo, Celine. Malaman ko lang na siyang may kasalanan, tatamaan sa akin yung asawa mo. Malakas naman ang loob niya. Wala nang trabaho, mga away pa. Kasalanan ko, Vivian. Hindi kasi ako nakauwi agad kaya hindi ako nakapagluto ng mas maaga. Eto na pong order nyo. May gusto po ba kayong idagdag? Pucha, dahil lang doon, hindi ba niya naisip na may trabaho ka at mahigit 1 buwan mo na siyang pinapalamon? Konting konsiderasyon naman sana. Hindi ba niya naisip na pagod ka galing trabaho? Sana siya na nagkusang magluto. Kahit yun man lang ang maitulong niya sa'yo. Yung mga simpleng gawaing bahay na yan. Pero hindi eh. Wala na nga alam gawin yung mister mo, aawayin ka pa niya. Ate, eto na po yung order niyo. Wait lang, Manong ah. Kunin ko lang yung sabaw na request mo. Kung may gusto pa kayong ulam, sabihin niyo lang. Yun ang unang beses na nag-away kami. Kaya kanina bago ako umalis, dinamihan ko na yung mga niluto ko. Tulog pa siya nang umalis ako pero makikita din naman niya yun. Nasa mesa lang naman namin yung mga pagkain eh. Tapos yung iba nilagay ko sa food container. Pinoproblema ko pa ngayon. Yung iba pa namin gastusin. Alos napupunta kasi sa pagkain at kuryente yung sweldo ko eh. Wala pa yung pambayad namin sa upa. Ay, nako. Bakit kasi hindi mo kausapin ng maayos yung asawa mo? Na maghanap na siya ng trabaho para may makatulong ka sa gastusin nyo. Buti sana kung malaking sweldo natin dito. Eh kaso may iba nga dyan na malaki ang kita sa trabaho nila pero umaari pa rin sa mga gastusin. Tayo pa kaya? Bakit naman kasi natitiis mo yung ganyan? Mahal ko eh. Kaya nakakaya kong magtiis. Hoy! Kayong dalawa. Chismisan kayo ng chismisan dyan. Magtrabaho kayo ng maayos. Binabayaran ko kayo rito, hindi para magdaldalan. Ala, sige na. Asikasuhin mo yung bagong dating na customer, Vivian. At ikaw naman, Celine. Tambak na yung mga hugasin sa kusina. Ano pang hinihintay nyo? Magsigilos na kayo. Bilis! Lola Sonia, it's so init here and ang ingay pa. I want ice cream. Ah, sige, Apo. Nako, pinagpawisin na tuloy ang maganda kong si Mikay. Anong flavor ba ang gusto mo? Tell me. Tell mo kay Lola. Lola, I want ice cream. Okay,
Tell mo kay Lola, buwisit na yan. So nakakainis. Hoy, ano ka ba? Shh, baka marinig ka ng ginagaya mo yung bata. Tara na, magtrabaho na tayo. Ewan ko ba? Kapag nakikita ko yung maglola na yan, gusto kong hilain ang mga sungay na nakikita ko sa ulo nila. Ay, nako. Ewan ko si Vivian, it's so init here. Tara na. Nakabad trip eh. Vivian? Anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ako, Bautista. Isa ka pa rin panira ng araw eh. Di ba sinabi ko na sa'yo na sa ibang araw na natin pag-usapan ng tungkol doon? Sino siya, Vivian? Isa na naman ba sa mga maniligaw mo? Ha? Ito? Kilabutan ka nga, Silip. Grabe naman sa kilabutan. Gwapo naman ako Hindi pa, miss? Kairo nga pala. Pinsan itong tigasing babaeng to. Bakit ka pa nanguntok? Kawawang abos ko sa'yo eh. Oh, isa ka pa. Ikaw babae ka. Napaka-brutal mo talaga. Kaya takot sa'yo ang manliligaw mo eh. Umalis ka na nga. Iniistorbo mo kami. Nakita mo na nga punuan kami ngayon dito eh. Pasensya na, napagkamalang patuloy kita. Napasali patuloy sa listahan ng mga nasuntok niya. Ako nga pala si Celine, kaibigan ni Vivian. Ayos lang yun. Sanay na ako dyan eh. O sige Celine, iramin ko muna itong kaibigan mo ha. Noong araw na yon ay nakilala ko si Cairo na pinsan pala ni Vivian. Pero hindi rin nagtagal at umalis din ito matapos kong makita ang seryoso nilang pag-uusap sa gilid. Doon sa walang masyadong tao. Hindi ko na tinanong si Vivian, Miss Ami. Dahil hindi naman ako mausisang tao, lalo na kung labas naman ako sa usapan. Hanggang sa magsiuwian na kami. Akala ko, Miss Ami, wala na akong dadatang problema. Pero doon pa lang pala mag-uumpisang lahat. Dahil pag uwi ko sa maliit naming apartment ng asawa ko, ay nakita ko siyang nanginginig at namumutla. Lance! Lance, anong nangyayari sa'yo? Lance, dadaling kita sa ospital. Wag mo akong dalhin sa ospital, Celine. Hindi, tatawag na ako ng tricycle din sa labas. Hindi mo ma ako narinig. Ang sabi ko, wag mo akong dalhin doon. Lance naman, anong gusto mo ha? Panoorin na lang kita nagkakaganyan. Diyos ko, anong mga yan? Labas, Celine. Iwan mo muna ako. Ngayon na! Nung gabing yon ay napuno ang bahay namin ng malaki at nakakatakot na boses ng asawa ko, Miss Ami. Noon ko palang siya narinig na magtaas ng boses sa akin. At dahil sa pinaghalong takot, gulat at pag-aalala, wala na ako nagawa pa nang itulak ako palabas ng kwarto namin ng asawa ko. At saka mabilis din itong isinarado at inilak sa loob ang pintuan. Kahit anong tawag ko sa kanya at kalampag ko sa pinto ay hindi niya ako pinagbuksan, Miss Ami. Sa loob, nakarinig ako ng mahihinang ungol na tila nahihirapan. Hanggang sa makarinig ako ng malakas na kalabog. Pilit kong binuksan ang pinto. Hanggang sa masira ko ang lock. At doon nakita ko ang asawa ko na nakahandusay sa sahig. Habang unti-unting dumarami ang mga pulang pantal na nakita ko sa mukha at braso niya. Malalaki ang mga mamula-mulang tumubo sa balat ng asawa ko, Miss Ami. Hindi ko naman masabi na allergy sa mga yon o simpleng pantal lang. Dahil hindi normal ang laki ng mga yon. Nakaumbok at parang nagsusugat pa. Dahil sa mamasa-masang itsura nito. At hindi ko alam, Miss Ami, kung namamalikmata lang ako. Dahil bago tuluyang nawala ng malay taong asawa ko, ay tila ba nakita ko nagbago ang kulay ng mga mata niya. Ang dating itim ay napalitan ng kulay pula. Pero siguro nga hindi totoo ang mga nakita ko nung gabing yon, Miss Ami. Baka dahil lang sa pagod at kakaiyak ko. Dahil kinabukasan, normal na ulit ang mga mata ni Lance. Lumiit na rin ang mga tumubong pantal sa katawan niya. Pero hindi ang pamumutla niya. Pinilit ko siya magpagamot pero mariin pa din niyang tinanggihan yon. Umabot na sa puntong pati mga luto ko sinusukan niya na. Ale, wala na ho bang tawa dito sa mga isda niyo? Ay, naku, salamat ho. Bigyan niyo po ako ng 1 kilo tapos pakilinisan po. Aray! Ay, nako. Pasensya ka na, Iha. Natamaan ka patuloy nitong bitbit ko. May kabigatan kasi itong mga bote at latang kinokolekta ko. Ayos lang po.
Salamat, Ale. Eto pong bayad. Saan po bang punta niyo, Manang? Gusto niyo po bang tulungan ko na kayo dyan? Ay, nako, hindi na iya. Malapit lang naman ang bahay ko dyan. Sigurado po ba kayo? Ay, napakabuti mong bata. Mag-iingat ka sana sa asawa mo. Teka, sandali lang po, Manang. Paano niyo po nalaman na? Hoy, sino bang tinitingnan mo dyan? At nagkakanda haba-haba na yung leg mo kakatanaw kung sino mang tinitingnan mo. Hahabulin ko pa sanang matanda, Miss Ami. Nang bigla ako may naramdamang tumapik sa aking balikat. Paglingon ko, ang kaibigan ko pala na si Vivian ang nasa likuran ko. Ngunit ang ibinalik kong tingin ko sa kinaroroonan ng matanda, wala na ito. Parang naglaho, na tila ba bula. Yung matanda kasi, ang weird lang. Parang niya nalaman na may asawa ko. Isa pa, hindi ko suot ang wedding ring namin ng asawa ko. Ang weird lang din, Vivian eh. Ang sabi niya mag-ingat raw ako sa asawa ko. Baka si Manang Isadora yung sinasabi mo. Bali-balita na may sakit daw yun sa pag-iisip. Kaya wag mo na lang pansinin. Tara na, tapos ka na bang mamili? Sasabay na ako sa'yo hanggang sa sakayan ng tricycle. Ganun ba? Oo. Ito lang naman ang binili ko eh. Pang-ulam namin mamayang gabi. At saka may konting bigas pa naman kami sa bahay. Aabot pa siguro yun ng 2 araw. Ang lalim nun ah. Ayos ka lang ba? Kumusta na nga palang asawa mo? At saka si Lynn, ilang araw ka nang hindi pumapasok sa karinderya. Galit na yung amo nating dragon sa'yo. Kapag hindi ka pa raw pumasok bukas, tatanggalin ka niya sa trabaho. Yun pa nga ang pinoproblema ko, Vivian eh. Hindi ko naman kasi maiwan si Lance. Lalo na ngayong lumalala yung kondisyon niya. Dati yung mga pantalang niya pinoproblema ko. Ngayon naman ay ang pagkain niya. Isinusukan niya lahat ng mga niluluto ko at tanging tubig lang lagi niyang iniinom. Vivian, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Tapos kanina, pinuntahan pa kami ng landlady ng apartment na inuupahan namin. Magdadalawang buwan na ako hindi nakakapagbayad ng upa. Nakiusap na lang ako. Mabuti na lang mabait yung si Tisay. Paano na kapag natanggal pa ako sa trabaho? Paubos na rin yung perang hawak ko eh. Ay, naku. Malaking problema nga yan. Pero bukas, Celine, subukan mo nang pumasok. Sayang din yung sasahurin mo ng ilang araw. Kasi kapag hindi ka nagpakita bukas, baka hindi yun ibigay si ni Aling Sonia. Teka, eto kunin mo. Ano yan? Pwede pera. Grabe na ba yung kalutangan mo? Hindi, ang ibig mong sabihin, bakit mo ko pinibigyan yan? At saka Vivian, masyadong malaki. Alam ko may mga gastusin ka rin. Sige na, Celine. Kunin mo na tong 1,000. May sahod naman na bukas eh. At saka wala naman akong masyadong pinagkakagastusan ngayon. Kaya sige na. Kapag hindi mo yan kinuha, magtatampo ko sa'yo. Vivian, ang swerte ko talaga naging kaibigan kita. Hayaan mo, makakabawi rin ako sa'yo. Pangit mo palang umiyak. Loka, nangasar ko pa eh. Tara na nga. Paus na sa kakatawag ng pasahero yung dispatcher ng jeep. Akala niya ata doon tayo sasakay. Ilayo mo sa akin yan! Lance, paborito mo tong inihaw na isda, di ba? Bakit ngayon ayaw mo na? Lance, dali na kasi kita sa doktor. Sobrang nag-aalala na ako sa iyo eh. Hindi pwede puro tubig na lang ang laman ng tiyan mo. Lalo kang manghihina sa ginagawa mo niyan eh. Tara na kasi. Kahit mangutang ako, mahal, mapagamot lang kita. Umalis ka muna, Celine. Iwan mo muna ako. Gusto ko muna mapag-isa. Lance naman eh. Bakit ba ayaw mong makinig sa akin? Ano, ganito na lang ba, ha? Ayaw mo bang gumaling? Lance, mahal kita. Ayaw kitang mawala. Labas, Celine! Huwag mo akong tramahan. Magpapahinga na ako. Kung ayaw mong lumabas sa kwarto, ako na lang ang lalabas. Sa totoo lang, Miss Aming, noong mga panahon yon, hindi ko na alam ang gagawin ko dahil sa mga nagkasunod-sunod na problema na tumating sa buhay naming mag-asawa. Una, nung umalis sa trabaho ang asawa ko,
Tapos naging mainitin ang ulo niya. Kinakapos na rin kami sa budget. Hanggang sa ito naman, biglang nagkasakit si Lance, Miss Amy. At ang pinoproblema ko pa, baka wala na akong balikang trabaho. Hindi ko na alam kung paano ko mabubuhay ang asawa ko. Sa kondisyon niya, siguradong hindi na siya makakapagtrabaho pa. Ang dami pa naming dapat bayaran sa tubig, kuryente at upa. Hanggang sa dumating ang araw na nakagawa ako ng isang desisyon. Desisyong nagbabago sa takbo ng buhay namin. Bay, napakagaling mo naman pala talaga, no? Tinaon mo pa talaga sa araw ng sweldo pagbalik mo. Oh, ayan, 500. Yan lang ang sahod mo. Sa susunod na umabsent ka pa, Silin, wala ka nang babalikan pang trabaho dito sa karinderya ko. Next! Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Umalis ka na sa harapan ko dahil may pasasahurin pa ako. Pasensya na po, Aling Sonia. Sige ho, salamat. O ano, nakuha mo na ba? Sayang din ang 1,000. May pambayad ka yan sa upa nyo. Teka, bakit ganyan na naman yung mukha mo? 500 lang yung binigay eh. Kulang pa to. Anong sabi mo? Ba't kinupitan ka pa talaga ng matandang yon? Sandali nga. Vivian, wag na. Pati ko, mapag-iinitan pa niya eh. Gagawa na lang ako ng paraan. Tara na, magsimula na tayo magtrabaho. May bagong dating. Ay, ang bongga naman ng mga servidora nila dito. Ang gaganda. Bagets of gets. Pero alam nyo, sayang ang beauty nyo kung dito lang kayo nagtatrabaho. Madami pa po kami hugasin sa kusina. May order po ba kayo? Ay, gusto ko yung ganyan, be. Palaban. Pero seryoso, may bagong bukas kaming club dyan sa malapit. Baka interesado kayo. Mabilis ang kitaan doon. Sasayaw ka lang. May 5,000 ka na agad-agad. O siya, hindi naman talaga ako kakain. Napadaan lang ako. Pero kung interesado kayo, iiwan ko na ang contact number ko. Eto O sige, alis na ako. Bye, beauties! La Sombra? Teka, pakiulit nga yung sinabi mo, Celine. Pangalan ng club nila, La Sombra. Tingnan mo, nakalagay dito sa contact number na iniwan ng Madam Becca. Nakalagay din dyan yung pangalan niya. Huy, bakit ka natigilan dyan? Matagal ko nang gustong pasukin ng club na yan eh. Pero sobrang higpit nila. Hindi sila tumatanggap ng babaeng customer. Ano ba naman yan, Vivian? Para ka nang bubuyog dyan. Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Pero alam mo, Vivian, parang gusto kong subukan eh. Totoo kaya yung sinabi niya na isang gabi lang kikita ka na ng ganong kalaking pera? Pero naisip kong sasabihin ng ibang tao. Kasi kapag nalaman nilang diyan ka nagtatrabaho. Sus, yung mga taong mapanghusga na yan, mabubusog ka ba ng mga yan? Papakainin ka ba nila? Alam mo, Celine, kung iniisip ang bawat sasabihin ng mga tao sa'yo, mamamatay na dilat ang mga mata mo. Gusto mo bang magtrabaho dyan, ha? At kung iniisip mong sasabihin nila, hindi kita hayaang mag-isa. Parang kapatid na kita. Kaya kung anumang iba to sa'yo, sasaluhin ko rin. Kung gusto mo mag-apply dyan, sasamahan kita. Vivian, Tong babaeng to, huwag mo na nga akong iyakan. Hindi pa naman ako mamamatay, tsaka ang pangit-pangit mong umiyak. ito naman eh. Kasi naman eh. Huwag ka na nga kasing umiyak. Ayan no, pumapangit ka. Hindi. Masaya lang ako. Kaso sobrang gipit na kasi ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kahit nalabag sa loob ko na magtrabaho dyan, gusto kong subukan eh. Bahala na kung ano sasabihin ng mga tao. Wala naman akong intensyong iba dyan kundi pagsasayaw lang. Para kay Lance itong gagawin ko. Ayoko siya mawala sa akin, Vivian. Mahal na mahal ko yung asawa ko. Kaya kung dyan ako magtatrabaho, makakaipon agad ako ng pangpagamot niya. Kinagabihan, nung alam kong masarap ng tulog ni Lance, ay pumuslit ako palabas ng apartment namin para makipagkita kay Vivian. Para sa balak naming pagpunta sa club. Nung mga oras na yun, Miss Amy, wala nang ibang nasa isip ko kundi para sa asawa ko ang gagawin ko.
Celine, tara na. Alis ng jeep. Mabuti na lang ang nakaabot pa ako. Alam ba nila na alis ka? Tumakas lang ako. Tsaka ako na lang sasabihin sa kanya pagkatapos nating makausap yung Madam Becca. Sigurado ka na ba talaga? Oo, sigurado na ako. Wala naman akong ibang mapagpipilian eh. Kanina sumugod na si Tisay sa bahay. Nangako kasi ako sa kanya magbabayad ako kapag sweldohan na natin sa karinderya. Kaso hindi ko naman akalain nagugulangin ako ni Aling Sonia. Wala tuloy akong naibayad sa kanya. Yung binigay mo kasi nagastos ko na eh. Pinambayad ko sa tubig at kuryente. Sama talaga ng ugali ng matandang yan. Iyaan mo, kapag naging okay tayo dyan sa club, hindi na tayo babalik dun sa karinderya niya. Bahala siya maghanap ng mga bagong empleyado na kayang tiisin ang ugali niya. Para po! Diyan na lang po kami sa tabi. Pagkahinto ng sinakyan naming jeep, Miss Ami, hindi ko sukat akalain na lahat ng babaeng pasahero nung nasakyan namin ay sa club din ang punta. Bumungad sa amin ang malaking karatula sa taas na may pangalang nakasulat na La Sombra Club. Pansin kong wala kahit anong establishment na nakatayo sa paligid, Miss Ami. Tanging yung club lang ang naroon sa lugar na yun. Labas-masok sa loob ang mga lalaking sa palagay ko ay mga customer ng club. Ngunit wala pa ako napansin na isa mang babaeng pumasok dun. Marami na ring sasakyan na nakaparada sa labas, Miss Ami. Indikasyon na dinadagsa talaga ng tao ang lugar. Pero ang nakapagtataka lang, kung bakit wala akong marinig na kahit anong ingay na nagmumula sa loob. Maski nang makalapit na kami sa entrance nila Vivian, pati ng ibang mga babae, wala pa rin ako marinig na maingay na tugtog. Gaya ng mga nababasa at napapanood ko tungkol sa mga club. Tahimik, sobrang tahimik. Naisip ko na lang, baka soundproof ang buong lugar. Pero ewan ko ba, Miss Ami? Parang may kakaibang pakiramdam ang bigla na lang bumalot sa akin ng mga sandaling yon. Parang may mali. Pero mabilis ko na lang yon inalis sa isip ko. Nandito na kami kaya wala nang urungan. Mga katagang itinatak ko sa isipan ko. Nang makalapit kami sa entrance ng club, agad kami hinarang ng isang bouncer. Bawal ang babae sa loob. Umuwi na kayo. Sandali. Kilala mo ba tong nasa papel? Nandito kami para mag-apply at hindi para maging customer nyo. Nandyan ba si Madam Becca? Sandali. Dito lang kayo. Itatawag ko lang sa taas. Ano nga pala mga pangalan nyo? Ako si Celine. Ito naman ang kaibigan ko si Vivian. Sige, mag-iintay na lang kami dito. Teka, si Cairo ba yung pumasok sa loob? Vivian, nakita mo ba yun? Para kasing nakita ko yung pinsan mo eh. Si Cairo? Naku, hindi nga mahilig yun sa mga ganyan eh. Baka kamukha lang si Lynn. Hindi mo yun mapapunta dito. Siguro nga. Akala ko tuloy siya eh. Sumubay pa nga siyang pumasok sa bouncer eh. Nakita ko pa sila nag-usap. Baka nga siguro kamukha lang. Sira ulo ka talaga, Bautista. Oy, anong pinubulang-bulang mo dyan? Wala. Ang sabi ko, pabalik na yung bouncer. Tara. Samahan ko na kayo sa office ni Madam Becca. Sa kabilang daan tayo. Bawal kayo doon sa entrance. Pwera na lang kung tanggap na kayo sa trabaho. Hindi yan nakalock, Bogart. Papasukin mo na sila sa loob. Pasok na. Kapag natanggap kayo, balikan nyo ako para mailagay ko sa lista ng mga pangalan nyo. Yun kasi ang magsisilbing passage nyo papasok. Dahil papapirman ko yun sa inyo bilang attendance sheet nyo. Sige Bogart, salamat. Pagpasok namin sa loob, Miss Ami, bumungad agad sa amin ang nakangiting si Madam Becca. Pinaupo niya kami sa mga monoblock na naroon sa loob ng kanyang opisina at agad niyang sinabi na wala na raw gagawing interview. Pasok na agad kaming lahat na naroon at maaari na nga raw kami magsimula ora mismo. Pagkatapos nun, ipinakita niya sa amin ang mga susuotin namin para sa gabing yon. Laking gulat ko, Miss Ami, nang makita ko ang mga damit na ibinigay ni Madam Becca. Mga habang puting tela, parang roba, na aabot hanggang sakong. At ang mas nakapagtataka, may taklob pa yun sa ulo. Doon ko napagtanto na tila kakaibang club na napasukan namin ni Vivian. Dahil imbes na mga hapit sa katawan at maiiksing damit,
halos itago pa kami sa paningin ng mga customer sa pinasuot nila sa amin. Naisip ko na lang na baka bahagi yun ng kanilang palabas. Na baka pagpapalitin din nila kami ng ibang kasuotan. Pero hindi yun nangyari, Miss Amy. Pagkatapos naming maisuot yung mahabang puting damit, mabilis kaming tinuruan ng dance step ni Madam Becca. Ngunit sa mga sandaling yun, Miss Amy, hindi ko masabing sayaw nga bang itinuro niya sa amin dahil ang utos lang niya ay magpaikot-ikot kami habang nakataas ang aming mga kamay at bahagyang igalaw yon ayon sa ritmong maririnig namin. Ulit-ulitin lang daw namin yon at walang titigil hanggat hindi namin maririnig ang tunog ng malaking lumang orasan na nakasabit sa kanyang opisina na nagsasabing 3:00 na ng umaga. Settle down, girls. Pumesto na kayo. O ano mga beauties? Ready na ba kayo? Sabihin nyo lang at ilalabas ko na kayo. Once na hinila ko na yung itim na kortina na nakatabing sa atin, ay diretso stage na kayo, ha? At gawin na ang itinuro kong sayaw. Madam Becca, may itatanong lang po sana ako. Yes, ganda. Ano itatanong mo? 3 oras po ba namin gagawin yung sayaw? Hindi, Celine. May kapalitan naman kayo. Pero dire-diretso yun hanggang mag-3:00. Hahatiin ko kayo sa 2 grupo. Yung iba sa inyo ay sa itaas ng VIP room. Doon sila magpe-perform. VIP room? Yes, dear. Naroon ang may-ari ng club kasama ang mga importanteng tao sa La Sombra. Mas malaki ang kitaan doon. Dahil exclusive lang sa mga boss ang sasayawin mo. O siya, may mga tanong pa kayo? Mamaya ko na lang yan sasagutin. 12:00 na, kailangan na nating mag-umpisa. Paghila ni Madam Becca sa kortina ay muntik na ako mapaatras, Miss Amy. Dahil sa kakaibang tingin sa amin ng mga lalaking customer sa loob habang hinihintay nila kaming mag-perform. Ang nakapagtataka pa, wala man lang akong nakitang kahit isang babaeng customer. Bukod sa aming mga dancer, wala na ibang babae sa loob ng lugar na yun. Ewan ko ba, pero nung mga sandaling yun ay ginapangan ako ng matinding kaba. Sobrang tahimik nila, Miss Amy. Walang nag-uusap, wala ring nagtatawanan. Basta nakatingin lang sila sa amin habang dahan-dahan nilang tinutungga ang alak mula sa kanilang mga baso. Ngunit napansin ko ng laman ng mga baso nila parang mas malapot kumpara sa karaniwang red wine. Mamula-mula rin ang kulay nito. Ngunit hindi ko masabi kung anong klaseng alak yon. Hindi rin naman kasi ako umiinom. Kaya wala akong ideya kung ano ba talagang iniinom nila. Naisip ko na lamang na baka imported ang alak na yon kaya ganun na itsura. Hanggang sa marinig na namin ng isang kakaibang ritmo. Isang tunog na hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng musika yon. Dahil sa buong buhay ko, doon ko pa lang yun narinig. Pucha, anong klaseng sayo ba tong ginagawa natin? Tapos parang mga paripang mga audience natin. Ay, pakiramdam ko tuloy umaarte tayo sa teatro. Shh! Magsiyaw na lang tayo, Vivian. Baka mamaya may makarinig sa atin na nagbubulungan. Isumbong tayo kay Madam Becca. Isa pa, tingin ko mas ayos na to kaysa pagsayawin tayo ng malaswa. Ang nakapagtataka lang, bakit marami kaming natatanggap na report at reklamo na gustong ipasarang club na to? Ano bang meron sa La Sombra? Ha? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko, hindi normal ang club na to, Celine. Walang kasigla-siglang mga tao. Hindi tulad sa ibang club na may ingay. Sa labas pa lang maririnig mo ng mga taong nagkakasiyahan sa loob, lalo ng tugtog. Pero dito, wala man lang tayong marinig na kahit ano nung dumating tayo. Siguro, strategy nila yan para maraming ma-curious at pumuntang customers sa kanila. Hindi natin alam. Pero baka siguro gano'n na nga. Ay, nangangalay ng mga kamay ko pati ang paa ko. Kanina pa tayo paikot-ikot dito. Sana lang ginagawa ng maayos ni Bautista ang trabaho niya. Dahil kung hindi, mababaril kong lalaking yun. Hoy, ano ba? Pinaglihi ka ba sa bubuyog? Hindi ko na mabilang pa ang oras kung gaano kami katagal nagsayaw ni Vivian, Miss Abby. Hanggang sa makita na lang namin ang senyas ni Madam Becca na may kapalitan na kami. Pinabalik kami ni Madam Becca sa kanyang opisina. Yung iba naman naming mga kasamahan,
Nirequest daw sa VIP room at kami na lang ni Vivian ang naiwan ron. Beauties! Eto na ang sahod nyo ngayong gabi. Oh, di ba? Sabi ko naman sa inyo na mas mabilis ang kitaan dito kaysa doon sa karinderya na pinagtatrabahuhan ninyo. O siya nga pala, pwede na rin kayong umuwi. Salamat po, Madam Becca. Teka, paano po pala yung mga kasamahan naming naiwan? Hanggang mamaya pa po ba sila rito? Hindi na sila makakauwi. Ano po yon? Pasensya na po, hindi ko po kayo gaanong narinig. Vivian, narinig mo ba? Ha? Ang alin? Pasensya na. Busy ako makipag-away sa ka-text ko. Ang sabi ko, hanggang mamaya pa sila dito. Pero bukas, pwede kayong pumasok ng maaga. 8:00 ng gabi, bukas na ang La Sombra Club. Pwede kayong umextra na mag-serve ng inumin at pagkain sa mga customer habang hinihintay niyo ang oras niyo mag-perform. 3,000 din ang kikitain nyo. Pero kung gusto nyo lang naman, hindi naman sa pilitan to. Pero ayun na nga, beauties. Sayang din ang 8,000 kada gabi. Tara na, Celine. Nandiyan na sa labas ang sundo natin. Madam Becca, uuwi na po kami. Sundo? Sige ho, Madam Becca. Pag-usapan na lang po namin ni Vivian yung tungkol sa sinabi niyo. Mag-iingat po kayo, Ma'am Vivian. Napakunot ang noo ko nang marinig ko ang sinabi ni Bogart nang madaanan namin siya sa labas kung saan siya nagbabantay. Hindi ko alam kung nagkamali lang ba ako ng rinig o tinawag nga niyang ma'am ang kaibigan ko si Vivian. Dahil ang tanungin ko naman siya, wala raw siyang narinig. Siguro nga nagkamali lang ako, ibang tao ang tinawag ni Bogart. Imposible naman kasi, matagal ko nang nakasama sa trabaho sa karinderya si Vivian. Ilang sandali pa'y tumigil sa harapan namin ang isang lumang modelo ng kotse. Nakita kong bumaba mula sa driver's seat ang seryosong mukha ng pinsan ni Vivian, si Cairo, Miss Amy. Wala roon ang pilyo at takangiti niyang anyo. Hindi gaya nung una ko siyang makita. Hindi na ako nagsalita nang hilahin ako ni Vivian papasok ng kotse. Ramdam ko ang tensyon sa paligid. Hindi ko maipaliwanag. Pero pakiramdam ko ay may tinatago silang dalawa sa akin. Pumikit ako at nagkunwaring natutulog dahil sa pagod. Doon ko narinig ang usapan nila. Mga salitang lalo lang nagpagulo sa isip ko. At hanggang sa makauwi ako ng bahay, yun pa rin ang umiikot sa isipan ko. Ang mga narinig kong pag-uusap nila tungkol sa La Sombra Club. Isang operation at isang assignment na hindi ko maintindihan kung ano. Celine, gising na. Malapit na tayo sa inyo. Malapit na ba? Pasensya na nakatulog ako. Ayos lang yan, Celine. Hinayaan ka na namin. Mukhang pagod ka eh. Siya nga pala, simula ngayon, ako na maghahatid at magsusundo sa inyong dalawa. Ano bang pumasok sa isip niyo? At doon pa talaga kayo pumasok nitong pisang kung isa ring matigas ang ulo. Salamat, Cairo. Kailangan ko kasi makaipon agad eh. Ha? Ano pa pinag-iipunan mo? Pampagamot sa asawa ko may sakit at saka sa iba pa namin gastusin sa bahay. May asawa ka na pala. Kala ko wala pa. Hoy, lalaki. Alam ko yung iniisip mo Huwag ang kaibigan ko. Naku, tatamaan ka talaga sa akin, Cairo. Wala naman akong gagawin Nagtatanong lang naman ako Pero sayang, swerte naman ang asawa niya. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, narito na tayo. Magkita na lang tayo sa kanto bukas, Celine ha? Doon ko kayo susunduin ni Vivian bukas ng gabi. Papasok sa trabaho niyo. Pero kung gusto mong kunin ang number ko, aray naman. Ba't ba naman namimingot ka? Tama na nga, Cairo. Sige na, Celine. Bukas na lang. Baka kung ano pang kalandian na masabi nitong pinsan ko sa'yo eh. Sige. Salamat sa paghatid Mag-iingat kayo. Mag-aalas 5 na ng umaga, Miss Amy, nang makauwi ako sa apartment namin ni Lance. Medyo madilim pa rin sa labas ng mga oras na yon. Pagpasok ko sa loob ay sinalubong ako ng nakabibinging katahimikan. Nang buksan ko ang pintuan ng kwarto namin, wala akong nadatang Lance na nakahiga sa aming kutsyon. Umikot ako sa buong bahay para hanapin siya, ngunit kahit sa banyo wala siya. Nang akbang bubuksan ko na sanang pintuan palabas ng bahay namin, ay nagkagulatan kami ng asawa ko nang mabungaran ko siya sa harap ng pinto.
Nagmamadali at hinihingal pa ito. At ang labis kong pinagtakan, Miss Ami, ang mga pantal sa mukha ng asawa ko ay parang bula na bigla na lang naglaho. Bumalik din ang normal itong kulay at nawalang pamumutla ng kanyang mga lapi. Parang ang kaharap ko ng mga sandaling yun, Miss Ami, ay ang dating si Lance. Yung Lance na nagligtas sa akin noon. Mukha na siyang malakas at tila wala nang nararamdamang kahit anong sakit sa kanyang katawan. Mahal? Saan ka galing? At saka mukha mo, totoo ba to? Magaling ka na, mahal? Ikaw ang dapat tanungin ko niyan kung saan ka galing. Hinanap kita para sabihin sa'yo na nawala na ang mga pantal sa mukha ko. Pero hindi kita makita. Saan ka galing, Celine? Galing akong trabaho. Trabaho? Nang ganitong oras, ha, Celine? Magdamag kang wala? Huwag mong sabihin, magdamag ding bukas ang karinderya na pinapasukan mo. Lance, mag-usap tayo ng maayos. Huwag ka namang maghalit pakiusap. Sasabihin ko naman sa'yo eh. Huminahon ka muna. Umalis na ako sa karinderya. Anong sabi mo? Umalis ka na sa trabaho mo. Eh paano ang mga gastusin natin dito sa bahay? Nakukulili na ang mga tenga ko sa kakapabalik-balik ni Tisay dito para maningil lang upa. Gawan mo ng paraan yan, Celine, ha? Lance, ginawa ko yun para sa'yo. Sa akin? Paano tayo mabubuhan yan kung wala ka ng trabaho? May trabaho ko. Sa club. Oh? Napilitan akong pumasok doon para makaipon ako ng pampagamot mo, Lance. At para mabayaran agad ang mga utang natin. Pucha! Tama ba ang dinig ko? Sa club? Ano? Binibenta mo na rin ang sarili mo doon? Hindi Lance. Mali yung iniisip mo. Hindi ako ganong klaseng babae. Dapat ikaw mismo nakakakilala sa akin dahil asawa mo ko. Pagsasayaw lang ang pinasok ko doon. At hindi ko maisip na ganyan ang tingin mo sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin, ha, Lance? Patagal na tayo mag-asawa. Kahit kailan hindi sumuot sa isip ko na lukuhin ka. Mahal kita, Lance. Hindi ko naman ito gagawin kung sana may katulong ako eh. Kaso gipit na ako, wala na tayong pere. At ngayon sinusumbatan mo ako? Dahil sa ating dalawa, ikaw ang may trabaho. Ganun ba? Puisit. Bahala ka na nga sa buhay mo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kahit magsayaw ka pa ng nakahubo sa club na yon, wala na akong pakialam. Tanga na ba ako, Miss Ami? Dahil kahit nag-aaway na kami ng asawa ko at kung ano-ano nang masasakit na salita ang narinig ko sa kanya, siya pa rin ang gusto kong makasama. Namahal ko pa rin si Lance sa kabila ng problemang kinakaharap namin na ako lang ang mag-isang lumalaban. Siguro may nagsasabi dyan kung kailan ako magigising sa kahibangan ko. Kung bakit hindi ko pa siya iwanan at marami pa namang iba dyan na kayang pahalagahan ako. Ang daling sabihin, no? Pero mahirap gawin, Miss Ami. Kung ang tinitibok pa rin ng puso ko ay ang asawa kong si Lance. Siguro hihintayin ko na lang mapagod at maubos ako. Pero naniniwala ako na sinusubok lang ang pagmamahala naming dalawa. At balang araw, maiintindihan din niya na para sa ikabubuti namin ang lahat ng ginagawa ko. Hindi ko alam kung ilang oras na ako natulala sa loob ng kwarto naming mag-asawa at walang ginawa kundi mag-iiyak sa labis na sama ng loob na nararamdaman ko. Iniwan ko siya sa sala noon, Miss Ami, pagkatapos namin magtalo. Hanggang sa bigla kaming bulabugi ng isang matinis na sigaw mula sa labas ng aming apartment. Lola! Meron ako nakitang monster! Apo! Mikay! Anong nangyari? Ay! Diyos ko! Halimaw! Mga kapitbahay! May halimaw! Ano po nangyayari? Lance! Halimaw ang asawa mo, si Lynn! Diyos ko! Nagtatago ka ng halimaw sa bahay mo! Huwag mong palalabasin yan! Natakot tuloy itong apo ko! Eh bakit ka ba kasi nagpunta dito, Mikay? Kinuha ko lang yung ball ko, Lola. Tumalbog dito sa bakod nila eh. Umuwi na tayo, Lola Sonia. Baka kainin ako ng monster na asawa ng salvadora niyo. Hindi halimaw ang asawa ko, Aling Sonia. Pagdahan-dahan naman po kayo sa pagkasalita niyo. May sakit lang po siya sa balat pero hindi halimaw si Lance. Hoy, babae! Huwag mo akong pagtaasan ng boses!
Baka hindi mo alam na kalat na sa baryo natin nagtatrabaho ka sa club. Kaya pala maaga kayong nag-out ni Vivian kahapon. Yun pala, nagbebenta ka na ng laman doon. Ay, nakakahiya kayo. Isa ka na ngang mababang uri ng klase ng babae, may halimaw ka pang asawa. Huwag ka na babalik sa karinderya ko. At baka mahawaan mo pa kami ng karumihan ninyo. Mika, tara na. Umuwi na tayo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig ng mga sandaling yon, Miss Amy. Pinagtitinginan ako ng mga kapitbahay namin gamit ang mga mapanghusgang tingin at narinig ko rin ang kanilang mga bulungan, mga salitang sumugat sa puso ko. Sinasabing isa ako maruming babae at may asawang halimaw. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit bumalik na naman sa dating itsura ni Lance. May mga mapupulang pantal na muli sa kanyang mukha at braso, parang mga bulutong na may tubig-tubig pa. Nang tanungin ko siya tungkol doon, nagalit lang siya sa akin. At nung gabi, bago ako umalis papuntang trabaho, narinig ko pang pagsusuka niya. Kahit anong gawin ko, Miss Amy, kahit sabihan siya magpagamot sa ospital, ayaw niya. Kahit ayaw ko siyang iwanan ng mga oras na yon, pinili ko nalang pumasok sa trabaho. Nilunok ko masasakit na salita ng mga tao sa paligid. Binaba ko ang aking dignidad at pikit matang nagpatuloy sa paglalakad. Inignora ko ang kanilang mapanghusgang mga tingin. Sa isip ko, Miss Amy, hindi nila kami mabubuhay ng asawa ko. Bahala na kung anong sabihin nila, basta mag-iipon ako at aalis kami ni Lance sa lugar na to. Lalayo kaming dalawa sa mga taong nandito. May ipagagamot ko siya at makapagsisimula kami ng bagong buhay. Kaya magtitiis ako, Miss Amy. Kahit kapalit noon ay ang pagkasira ng pagkatao ko. Papasok din ako sa loob. Baka mamaya ay merong mambastos na customer sa inyo dyan sa loob. Ayos ka lang ba, Celine? Napansin kong kanina ka pa tahimik simula nang ihatid ko kayo ni Vivian. Wala ito, Cairo. Kulang lang siguro ako sa tulog. Hihintayin mo ba kami hanggang mamaya? Oo. Doon lang ako sa loob. Para masiguro ko na walang mambabastos sa inyo ni Vivian. Lalo na sa'yo. Cairo, may asawa na ako. Celine, nasabi na sa akin ni Vivian ang ugali ng asawa mo. Bakit hinayaan mong ganunin ka? Mahal ko siya. Mahal ko ang asawa ko, Cairo. Kailan kaya ako makakahanap ng babaeng katulad mo? Ang swerte ng asawa mo sa'yo, Celine. Pasensya ka na kung parang presko ang dating ng mga sinabi ko. Wala naman akong balak na manira ng relasyon. Protective din kasi si Vivian sa'yo eh. Kaya bilang pinsan niya, lahat ng malalapit at importante kay Vivian ay may pakialam rin ako. Sana wag mong masamayin ang paglapit ko at pakipagkaibigan ko sa iyo. Ha, Celine? Sige na, pumasok na ka sa loob. Nauna na si Vivian sa iyo. Baka mapagalitan ka pa. Susunod ako. Mahanap po rin yung babaeng para sa'yo, Cairo. At saka, hindi ko naman minamasamang paglapit mo. Pinsan ka ni Vivian at isa pa, wala ka namang ginagawang masama. Huwag ka mainip ha. Samahan mo na rin kasi ng matinding dasal yan para sa the one mo. O siya, papasok na ako sa loob. Salamat sa paghatid, Cairo. Ay, salamat naman at dumating ka na ganda. Ang dami nating customers ngayon. Gusto mo bang umextra muna bilang waitress? Total, mamaya pa naman kayo sasayaw. Sige po, Madam Becca. Ayos lang po sa akin. Dagdag kita rin po kasi yun eh. Siya nga pala po, si Vivian po. At saka po yung iba namin kasamahan kahapon. Di ko po ata sila napansin kaninang pumasok ako. Mga bagong mukha po kasi yung mga nakita ko nakasuot ng costume namin, katulad kahapon. Wala na sila. Ano po? Anong ibig niyong sabihin, Madam? I mean, nag-back out na sila. Hindi na daw kinaya ng beauty nila ang magsayaw. Yung kaibigan mo naman ay nagsiserve na ng mga inumin sa labas. Tapos yung mga nakita mong bagong mukha, VIP room ang punta ng mga yon. Kaya kayo ni Vivian, mamaya pa sasayaw. Kasama yung iba na nasa batch nyo kagabi. Ganun po ba? Tsaka pansin ko na maingay na po ngayon sa loob kumpara kahapon. Napansin mo pala yon? Parte kasi yun ng strategy namin dito sa club.
panghatak ng mga customers. Pero ngayon, mas lively na ang mga customer natin at ang mga tugtugin natin ngayon. Nakita mo naman, ang bongga na, di ba? Punuan na tayo at pwede na rin ang mga babaeng customers. Nakalimutan ko kasing sabihin na kada sasapit ang 3 araw sa loob ng 1 linggo, ay puro lalaki lang ang tinatanggap namin sa La Sombra. Siya nga pala, bago ko pa makalimutan, 1 oras lang ang ibibigay ko sa inyo sa pag-serve. Pero huwag kayong mag-alala. Parehas pa naman ang ibabayad namin sa inyo. Kailangan ko pa kasi kayong turuan ng mga bagong steps mamaya. O siya, magbihis ka na. Nakasabit sa rack ang uniforme niyong pang-waitress. Ikaw na lang ang pumili ng kulay na gusto mo. Ay, ganun po ba? Sige po, madam. Celine? Kahit anong mangyari, dito ka lang sa baba mag-serve ng mga pagkain at inumin, ha? Kapag may nag-utos sa'yo na sa VIP rooms ka maghatid, ay tumanggi ka kaagad. Kahit takutin ka nila or pilitin at taasan ng bahay sa'yo, huwag kang papayag, ha? Sabihin mo sa kanila na utos ko. Kahit pa yung boss pang idahilan nila Celine, dito ka lang. Matapos yung sabihin ni Madam Becca sa akin na bigla akong ginapangan ng hindi ko maipaliwanag na kaba at takot. Magtatanong pa sana ako sa kanya, Miss Amy. Pero mabilis niya na ako iniwan sa loob ng kanyang opisina para magpihis. Kulay puting long sleeves ang napili ko, Miss Amy. At isang paldang hindi gaanong maiksi at hapit sa akin. Tamang-tama lang para makagalaw ako ng maayos. Wala naman kasi akong ibang pagpipilian sa mga nakasabit na damit, kundi yun lang. Kahit sabihin nilang waitress sa club, ay mukha pa naman akong disente sa suot ko. Paglabas ko ng opisina, katulad kanina, sinalubong ako ng maingay na tunog at mga nagkakasiyahang tao sa loob ng club. Pero Miss Amy, napansin ko ng ibang customer na naroon ay kakaibang mga tingin sa akin. Para bang kakainin nila ako ng buhay. Mabilis ko na lang na iniwas ang tingin ko sa kanila at ginawa ko ng maayos ang trabaho ko. Hanggang sinapansin ko ang nagmamadaling si Vivian. May hawak itong tray na wala ng laman at papunta sa direksyon ng kitchen area. Pagkakaalam ko ay bawal kami pumunta doon, Miss Amy. Kaya hinabol ko siya, pero hindi ko na siya naabutan. Bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Babalik na sana ako para mag-serve ulit ng mga inumin at pagkain. Nang may maamoy akong kakaiba. Pinaghalong sariwa at lansa, Miss Amy, na may halo ring pagkabulok na sumasabay sa hangin. Sinundan ko masangsang na amoy na yon hanggang sa mapahinto ako sa isang hagdan. May karatulang nakasabit sa hamba nito. May nakalagay na arrow na nakaturo pataas ng hagdan at ang salitang VIP rooms. Pero hindi lang yon ang nagpahinto sa akin, Miss Amy. Dahil may narinig akong mga kakaibang tunog mula sa itaas. Mga ungol na parang sa isang mabangis na hayop. At mahinang mga boses na tila nahihirapan at humingi ng tulong. Hindi ako sigurado kung iyon nga bang narinig ko. Pero nang may biglang sumigaw, tuna ako natigilan at kinilabutan. Hanggang sa may naramdaman na lang akong humihila sa akin palayo sa lugar na iyon. At dinala ako sa madilim na parte ng club na hindi napapansin ng mga tao sa loob. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Saan mo ako dadalhin? Teka nga, sino ka ba? Cairo? Munti ka nang mapahamak. Alam mo ba yun? Kung nahuli pa ako ng dating, baka kung ano na nangyari sa'yo doon. Pabuti na lang ay ako ang una nakakita sa'yo. Huwag ka na ulit pupunta sa parting yun ng club. Ha, Celine? Bakit? Ano bang meron sa taas, Cairo? Lalo na sa VIP room. At saka yung mga narinig ko na tila hayop na gutom na gutom. Totoo bang mga yun? Yun ang hindi ko pa sigurado, Celine. Pero marami na kami natatanggap na report sa himpilan ng pulisya na ipasasara ang club na ito. Dahil sa mga nagre-reklamong may-ari ng mga di kalayuang establishment at mga kabahayan sa mabahong amoy na naaamoy nila tuwing umaga. At nanggagaling daw dito. Nakaka-apekto na kasi yun ang mga negosyo nila. Lalo na yung may mga negosyo ng kainan. Teka nga. Police? Report? Reklamo? Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Isa akong undercover police, Celine. Nagpapanggap akong customer dito gabi-gabi dahil sa assignment na ibinigay sa akin ng aming hepe. Police? Isa kang police? Teka, huwag mong sabihin pati si Vivian ay katulad mo rin. Oo, pareho kami. Kaso sa akin lang dapat ang misyong ito.
Kaya lang sadyang matigas ang ulo ng pinsang ko at gusto niyang makialam. Kaya nung makahanap siya ng pagkakataon na makapasok sa loob, ay sinamahan ka na niyang mag-apply. Pero bakit sa karinderya nagtatrabaho nung una? May assignment din siya noon. Yung shop na nagbebenta ng mga peking alahas. Sa umaga, sa karinderya siya pumapasok. Sa gabi naman, ay doon siya nagjo-duty bilang pulis. Pero nang tumatagal, nagustuhan niya na ang pagtatrabaho niya sa karinderya. Ibinidi niya kasi sa akin minsan na may nakakilala raw siya roon at naging kaibigan niya. At ikaw yun, Celine. Nakikita din ni Vivian ang nakababata niyang kapatid na nawala noong kaya hindi kanya iniwan sa karinderya. Dahil gusto kang protektahan ni Vivian. Pero bakit siya naglihim? Maiintindihan ko naman eh. Wala ba siyang tiwala sa akin? Kayo. Sa bagay, sino nga ba naman ako? Celine, Bakit hindi ka kaagad nagsabi sa akin, Vivian? Kaya ba wala lang sa'yo kung bigyan mo ko ng pera? At ilibre ako ng kung ano-ano ay dahil magandang trabaho mo? At hindi naghihirap na gaya ko? sorry na. Ayoko lang naman na malagay ka sa kapahamakan eh. Kaya kahit labag sa loob ko na pumasok ka ng club, nagdesisyon na lang akong samahan ka. Lalo na nang malaman kong sa La Sombra pala yung tinutukoy ni Madam Becca noon. Kasi alam kong may mission si Cairo dito. At alam kong delikado. Alam kong hindi ka na magpapapigil. Kaya sumama ako para mabantayan kita. Ayaw mong kinakaawaan ka. At mas lalong ayaw mo humingi ng tulong kahit hirap ka na. Gusto mong ikaw mismong naghihirap sa mga bagay-bagay. Kaya kahit yun man lang, ang pagpasok ko rin dito ay matulungan kita. Kaya sana mapatawad mo ko. Dahil naglihim si Ate Vivian sa'yo. Aya ka na naman eh. Kinagamit mo yung ate card mo sa akin dahil alam mong kahinaan ko yan. Oo na, hindi naman ako galit eh. Tampo? Oo, pero last na to ah. Huwag ka na ulit maglihim sa akin, Ate Vivian. Oo na, hindi na bunso. Basta Celine, ang gagawin mo lang ay sundin lahat ang utos ni Madam Becca. Sa ilang araw kong pagmamanman dito, ay alam kong mabait siya at hindi kanya ipapahamak. At kung biglang magka-problema at hindi mo ako mahanap, ay si Bogart ang lapitan mo. Mapagkakatiwalaan namin yon. Siya ang insider namin sa club. Pero konti pa lang din ang mga naibibigay niyang impormasyon dahil masyadong mahigpit ang La Sombra. Eh di pinapayagang umakyat sa VIP room si Bogart. Si Madam Becca lang ang nakikita kong pumupunta doon. Eh hindi nila tayo pwedeng mahalata. Kaya mag-ingat ka, Celine. Huwag ka na din babalik sa parting yun ng club. Si Bogart? Sabi ko na nga ba eh. Kaya pala tinawag niyang ma'am si Vivian nun. At saka huwag kayong mag-alala. Ayoko namang maging pabigat sa misyon niyo. Baka ako pang makasira sa mga plano niyo. Hindi ka magiging pabigat, Celine. Basta ang bilin ko sa'yo. Para din naman yun sa kaligtasan mo. Yes, sir. Tara na, Celine. Tapos ang isang oras natin. Kailangan na nating bumalik kay Madam Becca at maganda sa sayaw. Sige, mauna na kami, Cairo. Mag-ingat kayo ha. Vivian, ikaw nang bahala sa kanya. Copy, boss. Nang gabing yon, Miss Amy, ay nalaman ko ang buong pagkatao ng kaibigan ko si Vivian. Pati na ang pinsan niya si Cairo. Wala naman akong makapanggalit ng mga oras na yun, Miss Amy. Siguro konting tampo lang. Pero ano lang ba yun kumpara sa lahat ng kabutihang ginawa sa akin ng kaibigan ko si Vivian? Nang makabalik kami sa opisina ni Madam Becca ay agad niya kaming tinuruan ng mga bagong steps kasamang iba pa. Napansin ko, Miss Amy, na pakonti na lang ang bilang namin mga dancer. Isang batch na lang kami ngayon na may bilang na hanggang 10. Dati kasi nahahati pa kami sa 2 o kaya 3. Pero ngayon kami-kami na lang. At hindi ko na nakita ang mga kasabayan namin nag-apply ni Vivian noon. Kaya nga nang sabi ni Madam Becca, nag-resign na raw mga yon kaya hindi na nakabalik. Yun na lang ang inilagay ko sa isip ko, Miss Amy. Kahit may mga tanong at duda nang namumuo sa isipan ko. Bukod sa pagtaas ng kamay at paikot-ikot na steps, ay may idinagdag si Madam Becca. Iyon ay luluhod kami habang nakataas sa mga kamay, sabay yuko. Parang may sinasamba. Katulad ng naunang instructions ay paulit-ulit namin gagawin yon. Nang nasa stage na kami at sumasayaw, suot ang aming bagong costume na parang pang belly dancer na may takipang mukha at tanging mga mata lang ang kita.
ay may napansin akong kakaiba. Ang iba sa mga customer na naroon ay ginagaya rin kami sa pagsayaw. Tunaw kinilabutan, Miss Ami. Bukod sa kakaibang background music ay kakaiba rin ang kilos nila. Lalo na nang tamaan ng malikot na ilaw ang kanilang mga mata, bigla yung nagbago ng kulay. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa ilaw, pero hindi nun nabawasan ang paninindig ng mga balahibo ko sa katawan. Hanggang sa matigilan ako nang may makita akong pamilyar na mukha. Hindi ako maaari magkamaling, Miss Ami. Si Lance, ang asawa ko. Ang nakita kong sumasayaw din sa loob ng club. At hindi lang yun, bumalik na rin sa dating itsura niya. Yung Lance na makinis ang mukha at walang mga pantal. Celine, saan ka pupunta? Hoy, hindi ka pa nagpapalit ng damit. Kailangan kong lumabas ulit, Vivian. Baka hindi ko siya maabutan. Ano bang nangyari? Bakit tarantang-taranta ka dyan? At saka sino bang tinutukoy mo? Si Lance, nandito siya. Ha? Hindi ako pwede magkamali. Nakita kong asawa ko, Vivian. Imposible naman yata yung sinasabi mo, Celine. Di ba may sakit ang asawa mo? Tsaka ang daming tao kanina. Paano kung kamukha lang yun yung nakita mo? May pantel ba sa mukha at sa braso yung nakita mo kanina? Wala. Yung asawa kong walang sakit ang nakita ko kanina. Oh, kita mo na? So, hindi si Lance yun. Dahil yung asawa mo nandun sa bahay niyo at nakahilata lang. Ang mabuti pa, kunin na natin ang sweldo natin kay Madam Becca para makauwi na tayo. Sa sobrang mong stress sa asawa mo at sa pagod yan, kaya kung ano-ano na yung nakikita mo. Ako na rin ang maghahatid sa'yo. Magpapaiwan si Cairo dito. Kailangan pa niyang magbantay. Siguro nga hindi siya yun at nagkamali lang ako. Sa dami ng nangyari nung araw na yon, Miss Ami, hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Nabayaran ko nga mga gastusin namin sa bahay at paunti-unti na rin nakakaipon para sa pagpapagamot ng asawa ko na pabago-bago ang kondisyon. Sa gabi, Miss Ami, bumabalik ang dating itsura ni Lance. Pero sa tuwing sasapit ang umaga, bumabalik din ang sakit niya sa balat. Lumala rin ang pag-aaway namin. Hanggang sa bigla ako masugatan dahil sa basong ibinato niya. Tumalisik ang mga bubog doon sa mga paa ko, Miss Ami. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang ginawa ng asawa ko. Isang bagay na labis na nagbigay ng matinding gulat at takot sa akin. Dahil sa mga sandaling yon, parang hindi ng asawa kong si Lance ang kaharap ko kundi isang totoong halimaw. Halimaw na binansag sa kanya ng mga tao. Ano ba, Lance? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo naman tinapon yung pagkain niluto ko? Ayoko nga sabing kainin yan eh. Ano bang gusto mo? Sabihin mo para may pagluto kita. Dugo. Gusto ko ng dugo. Dugo? Gusto mo ba ng dinuguan, ha? Bibili ako ng sangkap sa palengke. Ah! Aray! Aray ko! Bakit mo naman binato yung baso? Lance naman, nasugatan tuloy ako. Dugo. Sariwang dugo. Teka, huwag kang nalapit. Anong gagawin mo? Lance, parang awa mo na. Tulong! Tulungan niyo ako! Lance, tama na yun! Tulong! Bigla akong dinamba ng asawa ko, Miss Ami. Nang mapaupo ko sa sahig dahil sa sugat na natamo ko sa aking binti. Para siyang isang mabangis na hayop na sabik na makatikim ng sariwang dugo. Ramdam ko matutulis niyang pangil na bumuon sa balat at laman ko. Nagsisigaw ako sa sakit at nagmamakaawang huminto siya. Pero tila wala siyang naririnig, Miss Ami. Patuloy lang siya sa pagsipsip ng aking dugo. Sinubukan kong manlaban at humingi ng tulong. Pero walang saklulong dumating. Hanggang sa maabot ko sa aking uluhan ng isang babasaging garapon na may lamang asin na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nang mahawakan ko yon, ay mabilis ko yung pinukpok sa ulo ni Lance. Nabasag yon at tumalisik sa balat niya ang nagkalat na asin mula sa garapon. Kitang-kita ko kung paano malapnos ang kanyang balat. At dahil doon, napalayo siya sa akin at nagtatakbo palabas ng bahay namin. Noon ding araw na yon ay kumalat sa buong baryong wala na raw si Aling Sonia. Natagpuan itong wala ng buhay sa karinderya. Dilat ang mga mata. Hawak ang susi ng bakal ng gate ng kanyang kainan. May malalim na kagat sa lieg. Wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob. At doon, biglang bumalik sa isip ko ang kasamahan sa trabaho ng asawa ko, Miss Ami. Nakapareho din ang pagkamatay ni Aling Sonia. Sa mga sandaling yun ay ayaw kong paniwalaan ang mga sagot na unti-unting nabubuo sa isip ko. Na baka isang aswang si Lance at siya ang may gawa ng lahat ng yon.
Kahit hirap at nanginginig ako dahil sa ginawang pagkagat ni Lance, pinilit kong bumangon at paika-ikang pumasok sa kwarto namin para kuhanin ang cellphone ko at humingi ng tulong kay Vivian. Hello, Celine? Ba't napatawag ka? Vivian, tulungan mo ko. Celine, ano nangyari? Hintayin mo ako dyan, pupuntahan kita. Ano nangyari? Bakit ka nagsisigaw dyan? Sa kapupunta, Vivian? Cairo, si Celine. May nangyari masama sa kanya. Kailangan ko siyang puntahan. Siya ba yung kausap mo sa cellphone kanina? Oo. Hello? Hello? Celine? Narinig mo ba ako? Huwag mong ibababa ang tawag. Pupunta kami dyan. Cairo! Pagkarating sa bahay ni na Vivian, ay agad akong binuhat ni Cairo at isinakay sa sasakyan para dalhin sa pinakamalapit na ospital na makita nila ang binti kong walang tigil sa pagdurugo. Ngunit habang papunta kami doon, dahil sa pagmamadali, muntik nang masagasaan ni Cairo ang isang matanda na bigla na lang tumawid sa kalsada. Pinahinto niya ang sasakyan sa tabi upang tulungan ng matanda na nakilala kong si Manang Isadora, ang matandang napapabalitang baliw sa aming baryo. Ayos lang po ba kayo? Manang, pasensya na. Nagmamadali po kasi kami. Mukhang maluba ang sugat na natamo ng kasama niyo. Paano niyo po nalaman? Naamoy ko mula dito ang pinaghalong dugo at laway ng nilalang na gumawa niyan sa kasama niyo. Cairo, tara na. Manang Isadora, pasensya na ho pero kailangan na naming umalis. Dadalhin pa ho kasi namin sa ospital ang kasama namin. Hindi magagamot sa ospital ang sugat ng kasama niyo. Dahil hindi simpleng sugat ang natamo niya, kundi kagat ng isang aswang. Kapag hindi na agapan ay maaari siyang mamatay o kaya'y maging katulad siya ng nilalang na yun. Manang Isadora, wala na kaming oras para makinig sa mga kwento niyo. Kung gusto niyo, sumabay na ho kayo sa amin. Paano kung totoo ang sinasabi niya, Vivian? Tapos ano? Saan natin dadalhin si Celine? Ako ang gagamot sa kanya. Tara na. Bago pa mahuli ang lahat, kailangan na ng batang ito ang malapatan ng lunas. Manang, natatandaan ko yung sinabi mo sa akin sa palengke. Pinag-iingat mo ko sa asawa ko. Dahil alam ko kung anong klaseng nilalang ang asawa mo, Iha. Kaya lang walang naniniwala sa akin. Dahil nakakabit na sa pangalan ko ang salitang baliw. Dahil siguro sa bihis ko kaya ako napagkakamalan. Ay, ang mga tao nga naman. Pagkarating namin sa maliit na kubo ni Manang Isadora, pinahiga niya ako sa papag na naroon. Amoy na amoy ko mga halamang gamot, insenso at kandila sa loob ng bahay na humahalo sa hangin at nagpapalakas ng kakaibang pakiramdam. Labag man sa kalooban ni Vivian ang pagsama namin kay Manang Isadora. Dahil hindi siya lubos naniniwala dito at sa kakayahan nito, ay wala na siyang nagawa nang ako na mismo ang nagsabi na si Manang Isadora nang gagamot sa akin. At doon namin nalaman na isa pala siyang albularyo na napagkamalang baliw ng mga tao. Masakit ito at mahapdi, Iya. Kaya tiisin mo lang tong asin at bawang na ipapahid ko sa sugat mo. Pagkatapos ay tatapalan ko yan ng halamang gamot na may langis. At saka ko orasyonan para hindi kumalat sa katawan mo ang sumpa at laso ng aswang. Aswang? Oo. Aswang ang asawa mo. Alam kong may duda ka na. At tama ang hinala mo, Iya. Kaya kita sinabihan noon na mag-iingat ka sa asawa mo. Pero, paano po nangyari na aswang ang asawa ko? Pwedeng nasa lahi at nasa dugo niya ng pagiging aswang. O kaya naman ay sinumpa siya. Maganda ka na, Iya. Gagamutin na kita. Ang sakit! Manang Isadora, sigurado po ba kayong gagaling ang kaibigan ko? Magtiwala ka lang, Iya. Konting tiis na lang at tatalian ko na tong sugat mo. May langis na mga dahon na ito. Mabisa yon sa pagpigil ng pagkalat sa katawan mo ang sumpa ng aswa. Sa kapangyarihan ng langit at lupa, alisin mo ang sakit at pagalingin ang sugat na ito. Pawiin ang dilim at palitan ng ibayong lakas. Huwag hayaang ang sugat ay maging sumpa, kundi maging daan para sa kaligtasan at ginhawa. Kaya mo yan, Celine.
Nandito lang kami. Tapos na, Iha. Iho, pwede niyo na siyang iuwi para makapagpahinga na siya. Aaminin ko, Miss Ami. Akala ko niloloko lang kami ni Manang Isadora. Pero matapos ang bigyan ng lunas ang sugat ko at dasalan ito, bigla na lang gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko na naramdaman ang sakit at hapdi na binigay sa akin ni Lance na hindi na nagpakita pang muli sa akin simula nang atakehin niya ako. Akala ko, Miss Ami, wala nang mas matinding mangyayari sa akin, pero nagkamali ako. May mas malala pa palang naghihintay sa akin. Sa pagbabalik ko sa club para magpaalam sana kay Madam Becca, natitigil na ako sa pagsasayaw. Hindi ko alam na ang pagbabalik kong yon ang magdadala pa sa akin sa pingit ang kamatayan. Nakapagtataka. Bakit iniwang bukas ni Bogart ang entrance ng La Sombra? Hello, Celine? Nasaan ka na? Papasok na ako sa entrance ng La Sombra, Vivian. Hintay na lang kita sa opisina ni Madam Becca. Umalis ka na dyan ngayon din, Celine. Hello? Vivian? Di kita marinig, ipawala-wala ka eh. Nasa headquarters kami ni Cairo nang makatanggap kami ng report mula kay Bogart. Celine, umalis ka na dyan. Mga aswang ang mga nandyan sa club. Feeling ground din ang lugar na yan. Vivian, para kang robot eh. Putol-putol ang boses mo. Hindi na kita maintindihan. Magkita na lang tayo dito. Nasa loob na ako ng La Sombra. Hala, nawala na ako ng load. Kaya siguro ang hina ng signal ko. Ma'am Celine, umalis na po kayo dito. Bogart, anong nangyayari? Nasaan ang mga tao sa club? Lumabas na kayo, ma'am. Baka ikaw ang isunod nila. Bogart! 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 Gumising ka! Diyos ko, may kagat ka sa liig! Celine? Madam Becca, ikaw ba yan? Hindi ko sila nailigtas. Madam Becca! Nagulat na lang ako, Miss Ami. Nagbiglang lumitaw sa harapan ko si Madam Becca. Hindi ko pa nga siya makikilala kung hindi ko narinig ang boses niya. Pero ang mas ikinagulantang ko ay nang maaninagan kong itsura niya. Sa mismo sandaling bumagsak ang katawan niya sa akin. Nag-iba ng anyo niya, Miss Ami. Kumulubot ang mukha. May matutulis na pangil at kuko at mabalahibo ang kanyang mga kamay. Doon ko napagtanto na isang aswang si Madam Becca. Pero sa kabila nun, wala akong maramdamang takot sa kanya. Dahil alam ko kahit ganung uri siya ng nilalang, ay may kabutihan pa rin sa puso niya. Dapat tingin ako kay Bogart. Nakahandusay na sa sahig at wala ng buhay at naliligo na sa kanyang sariling dugo. At nang ibinalik kong tingin ko kay Madam Becca, pilit siyang bumabangon. Pero hindi niya magawa. Noong mga oras na yon, hindi ko alam kung sino uunahin ko sa kanila. Hindi kita sasaktan, Celine. Huwag kang matakot sa akin. Sana mapatawad mo ako. Naging sunod-sunuran ako sa pinuno namin. Nag-recruit ako ng mga dancer para sa aming mga aswang. Yung sayaw nyo ay hindi yung simpleng sayaw lang, kundi ritual ang aming lahi. Para lumakas kami at humaba pa ang aming mga buhay. Hindi totoo ang nag-resign mga kasama ninyo. Ang totoo ay wala na sila. Sinabi ko lang na dinala sila sa VIP room para magsayaw. Pero hindi talaga sila doon dinadala, kundi sa feeding ground ng mga aswang. Hindi ko sila nailigtas. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Gusto ko mamuhay ng malaya. Hindi ako katulad nila na kumakain ng tao. Pero wala akong magawa dahil mas malakas sila sa akin. Diyos ko, yung mga narinig kong boses na humihingi ng tulong, sila pala yun. Kaya rin ba bumabalik sa dating mukha nila dahil sa ritual? Ngayon sigurado na ako na siya nga nakikita ko sa club. Narito siya para magpalakas. Oo, Iha. Dahil habang lumilipas ang panahon, humihina kami. Kaya kailangan namin ng ritual at makakain ng sariwang dugo at laman ng tao para hindi kami tuluyang manghina at mawala ang lahi namin mga aswang. Kaya, umalis ka na. Bago pa sila matapos kumain, alis na si Lynn. Pero, paano ka, Madam Becca? Halika na. Umalis na tayo dito.
At sino galis? Walang galis sa lugar na to. Walang matitirang buhay sa inyong mga tao. Kunin niyo siya at dalhin sa feeding ground. Siguradong masisiyahan na naman ako sa sariwang dugo at laman. Bitawan niyo ako! Madam Becca, huwag! Parang ako yan na! Huwag niyo siya papatayin! Pati si Madam Becca, Miss Amy, ay pinatay din nila. Maski kalahin nila, hindi nila pinaligtas. Gusto ko man siyang tulungan wala naman akong kakayahan na labanan sila. Kaya wala din akong nagawa ng sapilitan nila akong hilahin paalis doon. Halos panawan ako ng ulirat, Miss Amy. Nang dali nila ako sa sinasabi nilang feeding ground. Hindi kinaya ng sigmura kong aking nakita at naduwal ako. Kitang-kita ko kung paano lapain ng mga suwang mga kasamahan kong dancer at iba pang customer na pamilyar sa akin ang mga mukha. Nagkalat ang dugo at mga buto ng tao sa paligid, Miss Amy. Hindi ko kinayang napakasangsang na amoy ng dugo at ng mga nabubulok na katawan sa gilid. At tuluyan na ako nasuka. Hanggang sa dumapo ang mata ko sa isang lalaking ilang araw nang hindi umuwi sa amin, Miss Amy. Ang asawa ko si Lance. Daroon siya sa feeding ground. Kasama ang mga kalahi niyang aswang. Hanggang sa madakong tingin niya sa akin. Namumula ang kanyang mga mata. Wala na ang mga pantal sa mukha niya, Miss Amy. Pero napalitan niyo ng mga maiitim na ugat-ugat. Mahaba ang kanyang pangil, matutulis sa mga kuko, at ang kanyang mga braso ay tila nababalutan ng matitigas na kaliskis. Tumayo siya, at dahan-dahan naglakad palapit sa akin. Hindi ko na makilala si Lance, Miss Amy. Dahil isang halimaw na ang kaharap ko ngayon. Hindi ang Lance na minahal ko. Nandito pala ang mahal kong asawa. Sinusundo mo na ba ako? Halimaw ka, Lance! Halimaw ka! Akala ko ba mahal mo ako? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Ito ang totoong ako, Celine! Mahal ko yung Lance na una kong nakilala. Hindi ikaw. Ito ba ang babaeng sinasabi mo, anak? Anak? Akala ko ba wala ka ng mga magulang? Siya nga po, Tatay Rodrigo. Ang pinakamamahal kong asawa. Na kayang gawin ang lahat para sa akin. Ayaw mo ba akong makasama habang buhay, Celine? Pakawalan mo na ako, Lance! Hindi ko kaya makasama ang isang halimaw na kagaya mo! Bakit mo sila pinatay? Pati ako muntik mo nang kainin! Para sa kapangyarihan at walang hanggang buhay. Kulang pa nga ang pagsasayaw na ginawa mo eh. Minahal mo ba ako, Lance? Mahal kita, Celine. Kaya kung papayag ka sa gusto ko, ay magsasama tayo ng habang buhay. Mamili ka, iha. Ang mamatay sila o ang maging katulad ka namin. Anong ibig niyo sabihin? Ilabas ang mga biyag! Diyos ko! Vivian! Cairo! Siguraduhin niyo lang na hindi ako makakawala dito dahil mapapatay ko kayong lahat! Celine! Sinaktan ka ba nila, ha? Sorry, nauli si ate. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Tatakas tayo dito. Napaiyak na lang ako, Miss Amy. Nang makita ko si Cairo at Vivian, parehong sugatan ng mga mukha at tila galing sa matinding laban. Pero di kalaunan ay nahuli din sila. Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga, hindi na sana ako tumuloy dito. Hindi na sana ako naging pabigat. Dahil sa akin, Miss Amy, napahamak ka magpinsan. At hindi ako makakapayag na pati sila'y mawala. Katulad ng mga inosenteng buhay na pinatay ng mga halimaw. Kaya sa mga sandaling yun, nakagawa ako ng isang desisyon. Isang desisyong kailanman hindi ko pinagsisisihang ginawa ko. Dahil kapalit nun, ang kalayaan nila, Miss Amy. Pumapayag na ako. Pumapayag na ako mag-iisa sa inyo. Magaling! Dahil sa pagpayag mo, ay mas mapaparami niyo pa ng anak kong si Lance ang aming lahi! Salamat, mahal. Hindi ka magsisisi na akong pinili mo. Napapaliw ka na ba, Celine? Bawiin mo yung sinabi mo. Celine, pakiusap! Huwag kang pumayag! Huwag mo silang pakinggan, mahal. Magkakasama tayo habang buhay. Magpaparami tayo ng ating lahi. Tayo ang maghahari sa mundong ito at hindi ang mga hangal na tao. Simulan na ang ritual. Halika rito, Celine. Kainin mo to.
Celine! Wag! Bago ko tinanggap ang maliit na bato na gustong ipakain sa akin ng pinuno ng mga aswang, tiningnan ko muna sa mga mata niya si Cairo, kasabay ng bulong na magtiwala ka sa akin. Pagkatapos nun ay si Vivian naman ang tiningnan ko na nagsabing, ako na ang bahala. Matapos yun, pikit mata ko nilunok ang bato, Miss Abby. Kasabay ng paulit-ulit na orasyon na ginagawa nila na hindi ko maintindihan ang lengguwahe. Mga dasal para sa pagtanggap ko na maging aswang din katulad nila. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng matinding init sa buong katawan ko. Para ako sinusunog ng buhay, Miss Abby. Hanggang sa maramdaman kong unti-unting humahaba ang pangil ko. Pati na mga daliri ko, humaba rin, at pati mga kuko na handang pumunit ng laman. Sa wakas, ganap ka ng aswang mahal! Pakawalan sila! Tulad ng ipinangako ko sa iyo, Celine. Pero nasa kanila kung papaano sila makakatakas ng buhay sa mga bagong silang ng mga aswang na kasama natin dito. Buhay sa buhay, Rodrigo! Buhay ang itinaya ko. Kaya buhay din nilang ibigay mong kapalit. Pakawalan mo sila! At hayaan mo silang makalabas ng buhay sa pianong to! Ganyan ang gusto ko. Matapang! Magaling pumili ang anak ko. O sige, dahil wala naman silang pakinabang at nakuha na namin ang gusto namin. Sige na, paalisin na ang mga yan! Mahal kita, Celine. Mahal na mahal. Salamat sa pagpili mo sa akin. Mahal din kita, Lance. Hindi na tayo magkakaiwalay pa. Habang buhay na tayong magsasama. Hindi na, Lance. Hindi ka na makakapambiktima pang muli. Ha? Celine, bakit? Para yan sa lahat ng nabiktima nyo. Sa mga buhay na kinuha nyo. At para din sa pagpapahirap mo sa akin. Sa sakit na dinulot mo sa puso ko at sa buhay ko. At sa pagmamahal ko sa iyo ng tapat at totoo. Pero sinayang mo! Kinagat ko sa liig si Lance at sinaksak ang bandang dibdib niya gamit ang matutulis kong mga kuko. Sinigurado kong bumaon yun hanggang sa puso niya. Ilang sandali pa, unti-unting lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin. At kalaunan, nasunog ang buong katawan niya at naging abo. Yun ang naging hudyat, Miss Amy, para sa isang matinding laban. Hinarap kong pinuno nila, ang tatay ni Lance. Nagpambuno kami dalawa. Samantala si Cairo at Vivian ay nakipaglaban din gamit ang kanilang mga baril. Tumatama sa ulo ng mga aswang sa bawat galaw nila hanggang sa nagulat na lang ako nang may lumipad na isang pilak na palaso sa ere. Napatingin ako kung saan galing yun at nakita ko si Manang Isadora. Sa kanya galing, Miss Amy, ang palaso. Sumapul ito sa ulo ni Rodrigo at isa pa sa dibdib niya na siyang naging katapusan ng halimaw na kumitil ng maraming buhay. Kasabay ng pagkamatay niya, naglaho rin ang lahat ng aswang sa paligid. Pati ang batong nilunok ko ay kusang lumabas sa katawan ko. Kasabay ng pagbabalik ko sa normal kong anyo bilang isang tao. Natapos na, Miss Amy. At doon din natapos ang aking pagsasayaw sa club. Tara, sayaw tayo. Anong klaseng sayo ba yan, ha? Hawakan ko ang bewang mo tapos ilalagay mo ang mga kamay mo sa balikat ko. Sundan mo lang ang bawat galaw ko. Ha, Celine? Akong bahala sa'yo. Hindi ka na mapipilitang sumayaw kasi kasama mo ako. Sasabayin kita sa bawat treat mo at sayaw na gusto mo sa buhay. Paano kung hindi pa ako handa? Maghihintay ako, Celine. Kahit gaano pa yung katagal, hihintayin kita hanggang sa maging handa ka na. Salamat, Cairo. Handa na ako. Handa na ulit akong sumayaw sa hamon ng buhay. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako mag-iisa pang muli. Kasi alam kong kahit anong mangyari, ay may kakampi na ako. Ang buhay ay parang sayaw, puno ng takot at pangamba. Ngunit kapag may kasama kang hawak ang kamay mo, mas madali ang bawat hakbang. At sa bawat hakbang na ginawa namin ni Cairo, Miss Amy, ay natutunan ko rin na sa buhay, hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. May mga taong handang hawakan ka, gabayan ka, at samahan ka sa bawat sayaw at ritmong ibabato nila sa'yo.
Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Miss Ami. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway magsilbing inspirasyon ng aking karanasan na kahit sa gitna ng kadiliman, ang puso ng tao at ang kabutihan ay laging mananaig. Isang kwento na tungkol sa tapat na pagmamahal, pagkakaibigan, sakripisyo. Iyon ay pinakita sa atin ng sender ngayon. Isang kwentong sinubok kung hanggang saan bang kaya mong sayawin sa hamon ng buhay. At pinaalala lang din sa atin ni Celine na huwag tayong basta-bastang manghusga ng isang tao dahil hindi natin alam kung ano ba talaga ang kwento at pinagdadaanan nila sa buhay. Kung mayroon kayong gustong ibahagi, mga opinyon o reaksyon sa kwento, i-comment lang sa ibaba at babasahin ko. At kung marinig nyo ito sa ibang channel, huwag kalimutang i-report ha. Huwag din kalimutan na i-like, i-share, at i-subscribe ang Miss Ami Aswang Love Stories at ang iba pa naming channels gaya ng Kwentong Takip Silim, Aswang Diaries, Aswang Radio, Aswang Confessions, Sityo Pangil at Sityo Bangungot para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, misteryo at kababalaghan. Muli, ito po si Miss Ami ng Miss Ami Aswang Love Stories. Maraming salamat!